Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, Labor Day naman ngayon. May follow-up content ako nung video ko kahapon, yung tungkol kay Miss Yana. So, lumala na ng lumala, no? Hanggang sa nadamay na si Sir JB Ejercito. So, ito yung, yung nagva-viral na post ni Sir JB Ejercito na na-mention daw itong Yana na sinasabi na kaya naman pala kasi kasama daw siya doon, kaya daw malakas ang loob. So ito yung screenshot na kinuha ng ah nung netizen Ito yung page na Truth Slaps. Sabing ganun. Koto Mines, a hidden treasure. It was amazing experience being able to camp at Koto Mines in Masinloc, Zambales. Last ko, I think I was still a Boy Scout. Diba? Blah, 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 blah. Diba? Sinabi dito, the ride going to the site was a 28-kilometer off-road which I enjoyed immensely with my Ducati Desert X. Blah, 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 blah. Then nasabi dito, enjoyed the bonfire which was highlight of the motor camping event organized by Rendon Labadors Motivated. Tapos, sinabi niya dito, great bonding with vlogger friends Madam Blight, Jet Lowrider, Yana, ito na-mention siya, Yang De Castro, Inang Moto, Coach Clyde, Motor Clyde, and others. What a great experience that was. So, parang na-mention niya ito. Then, yung syempre, sa malarong imahinasyon ng mga netizen, nasabi ng mga netizen na, kaya pala matapang. Kasi kasama si Sir JB Ejercito. Diba? Dating senador to, diba? Senador pa ba to? Hindi na, no? So, kasama pala then nagpalabas ngayon si JB Ejercito na ganito. Pilit akong dinadamay sa isang road rage video na kumakalat involving Yana. Linawin ko lang po, hindi kami magkasama sa ride mismo ni Yana. Nagtagpo lamang kami sa Koto Mines dahil sa event na moto camping. Hindi nga kami nakapag-usap masyado maliban sa picture taking na nung kinaumagahan. Sabi nga niya, nice meeting you again po sa comment. In fairness sa kanya, di naman niya alam na nandoon ako sa event. Ang advice ko lang, kung pwedeng let go na ang init ng ulo o palampasin na dapat para maiwasan ang away sa kalsada. Wala itong may dudulot na mabuti. Bilang matagal na rider, natuto ako na magpasensya sa kalye. Kilala din ako ng mga rider na hindi abusado. Wala akong motor na may wangwang o blinker. Pantay-pantay dapat sa lansangan. Habaan natin ang pasensya habang nagda-drive o nagmomotor. Advice ko lang kaya na hindi rin makakabawas sa iyong pagkatao ang paghingi ng pasensya at pakikipag-usap. Nagkainitan man. Mas masarap sa pakiramdam, believe me. So, ito, diba? Hindi naman, to be fair naman kay Ma'am Yana, hindi naman niya pinagmalaki nakasama niya si Sir JB Ejercito. Pero dito, dumidistansya na si Sir JB Ejercito dun sa nangyari. Kasi nga, 'di ba, na-mention niya before nakasama niya ito Then dito sinabi niya minimal lang yung Dumidistansya nahihiya din yung mga yung mga kasama. Tapos ito tinutroll na siya do sa page niya. Sabi ganun itong halata naman troll ito dahil same yung comment Sabi ganun. Syempre isasali ka namin dyan, Senator JB Ejercito. Doon nga sa issue ng kamuting pulis na natikitan nila Gabriel Go, hindi ka din naman involved. Pero nakisali ka din kahit di ka naman apektado. Kumbaga magaling lang mga tao, napapag-connect ang asal ng mga taong involved sa inyo. May pagkakapareho ang mga tropa mo, Sen, iyakin tapos mayabang. Then same din ang comment nitong isa, troll account nga, no? Pero sabi ganun nung isa, tropa pala kaya neutral.
Hindi, to be fair naman, hindi naman naging neutral si si Sir JB Ejercito. 'Di ba? Pinagsabihan niya naman si Yana. Then ito, sa isang rider din, sa isang kapwa rider, nag-comment na rin si Colonel Busita. Screenshot lang to Don't know, authentic ba ito tong comment ni Colonel Busita? Feeling ko authentic naman Nag-comment, hindi ito post ni Colonel Busita ito dun sa mismong video siguro no napanood niya. Sabing ganun, pinanood ko yung video, tinapos ko. Rough road yung tinatahak nyo. Hindi pwedeng bilisan masyado ng pick up yung takbo niya dahil matagtag yan at may unexpected na lubak na malalalim. Ito yung sinasabi ko kahapon na pag sa rough road ka talaga, mamimili ka ng dadaanan mo talaga dyan 'di ba? Mas priority mo yung kasi malubak yan. Minsan may malalim, may ka dyan sa loob, aalog-alog ka dyan sa loob. Kaya pipiliin mo yung mga daan na dadaanan mo. 4 wheels kasi yon, unlike yung 2 wheels na dala-dala ni Ma'am Yana. Doon lang siya dadaan. Basta pantay lang yung yung daan, pwede niyang daanan kasi 2 wheels lang siya 'Di ba? Tapos sabi dito ni Colonel Busita, pasensya na kahit pro rider tayo, ang mali dito ay si babae. Umovertake siya sa kanan. Ito rin yung nakita ko. Yung nasabi ko kahapon na mag-overtake siya sa kanan. Kasi yung position ni pick up kasi, 'di ba? Pang counter flow yun So automatic talaga babalik yun dun sa dun sa linya niya. Na hindi dapat. Hindi rin niya in-inform si driver ng pick up na gamit ang busina, nag-overtake siya. Ang busina na o-overtake siya. Ang problema, blind spot yung overtake, masyadong malapit o dikit na sa pick up kaya di na nakita ng driver. Ang malala pa nito, si driver pa yung sinabihan niya na gumamit ng side mirror. Siya mismo walang side mirror. Yung motor sa kalsada, palaging pairali natin ang pagpapakumbaba. Kung nagkamali man ang kasabayan mo sa kalsada, magtaas ka ng kamay, hindi middle finger. Ganyan. To be fair naman, marami naman na nakakasabay na ganyan. Yung pag, let's say, muntik na magkabanggaan or gaganyan na lang. Diba? Siya mismo walang side mirror, blah, 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 blah. Magtaas ka ng kamay, hindi middle finger. Dahil dyan, kadalasan natitrigger ang road rage. O kahit mababaw, matitrigger. Siguro kung nagganyan ka, hindi ka natitigilan nito ni kuyang may pick up Kung kung nagganyan ka na lang. Gusto kong ipatawag ito sa LTO at para mabigyan ng tamang seminar sa paggamit ng kalsada at tamang behavior. Naku! Election pa naman ngayon, kailangan ni Colonel Busita ng... Hindi ko sinasabing pamumulitika ito, pero syempre, mileage kasi yan Lalo na kung ma-influensyang or influencer yung yung involved na nag-viral. Di ba, tumatakbong senador to. Yun lang, Tapos, ito yung pinakamasakit, men. Yung na persona non grata. Sabi nila, mababan daw sa lugar. Pero I don't think so. Ito, nakalagay dito, declaring niya na motovlog persona non grata in the province of Zambales. Whereas the sangguniang panlalawigan ng Zambales has received a numerous complaint regarding the actions and behavior of Yana motovlog. Numerous? So, ibig sabihin, marami ka na palang ginawa doon? Ayon dito dito sa pagdeklara na persona non grata sa'yo Or dahil dun sa single na pangyayari, maraming nag-complain sa'yo. Whereas said action and behavior have been deemed detrimental to the peace, order, and welfare of the province and its constituents. And whereas the Sangguniang Panlalawigan find it necessary to take appropriate action to protect the interest of the province and its people. Now, therefore,
Be it resolved, as it hereby resolved, the Sangguniang Panlalawigan Zambales that Yana Motovlog is hereby declared persona non grata. Yana Motovlog is prohibited from entering the province of Zambales except for legitimate purpose as determined by the provincial government. Any violation of this resolution shall be subject to the penalties provided by law. Nako, parurusahan ka pala pag nakita ka dun eh. This resolution shall take effect immediately upon its approval. Pero alam nyo, ang katotohanan ng persona non grata, hindi naman, hindi naman talaga si seryoso ay maban ka dun. Kasi di ba ganyan din ang nangyari kay Pura Loca Vega. Kilala nyo yon yung ang ginawa ni Pura Loca Vega, nag-mock pa siya, nag-picture pa siya. May isang lugar na naban siya dahil doon sa ginawa niya. Di ba nag-costume siya ng Jesus Christ tapos minak niya pa nag-picture pa siya doon sa isang lugar na, akala ko ba ban ako dito? Hindi, sabihin na natin na hindi naman always mapapatupad to eh. Pero the fact na i-declare ng isang probinsya na hindi ka welcome doon, nakakahiya yun. Yun na lang ang isipin mo. Hindi dahil kasi pwede naman talaga siya pumunta doon mag-cover lang siya ng muka o magpagupit lang siya. Actually nung time na ginawa niya, naka-helmet siya, hindi naman siya kilala eh. 'Di ba? Or titingnan lang ng FB, hindi naman sa lahat ng oras kilala siya ng tao. Kahit pa sabi mo influencer 'yan, makasalubong mo siya sa daan, hindi mo naman kilala 'yan eh. Makakapasok siya kung gugustuhin niya. Siyempre, wag na lang siya magpakilala na si Yana siya. 'Di ba? Pwede siyang tanggihan doon ng serbisyo katulad ng restaurant, ng Pero ang pinaka nakakahiya dito kasi yung ideklara ng buong probinsya na hindi ka welcome. Maganon ka man lang, nakakahiya 'yon. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo na hindi naman ako pupunta diyan, kahit na. Biro mo, just imagine, buong probinsya galit sa'yo. Tapos ito, Serendon Labrador din. Umano na rin. Sumali na rin. No? Yan, paalala lang, ang pagiging influencer ay isang malaking responsibilidad. Totoo yun. Kasi lalo na pag marami kang follower, di ba? Kadalasan, hindi naman lagi, pero kadalasan, if marami kang follower, yung sasabihin mo, gospel truth yan sa mga follower mo eh. At sometimes nga, magbubulag-bulagan yan para ipagtanggol ka. 'Di ba? Naranasan ko yan pag may ibang vlogger ako na dinidebunk, na kahit talagang hahanapan nila ng lusot yung pinagtatanggol nila. Kahit hubad na sa katotohanan. Darating nga, ngayon, nag-e-enjoy kami. Di ba? Totoo yun. Kaya talagang malaking responsibilidad ang pagiging influencer. Yan Dapat tayo manguna sa pagpapakita ng respeto sa kapwa, sabi ni Rendon. Nakakalungkot na hindi mo na naibagay ang ugali mo sa itsura mo. Mukha kang mabango pero ang baho naman ang ugali mo. Ay, nako. Di ba yan yung sinabi kanina na yan yung nag-organize nung parang event, sabi ni Sir JB Ejercito, di ba? Yung kay Rendon Labrador. Then ito pa, yung di umano to confirm na ba ito? Na magsasampa daw ng reklamo. Check ko nga to. Itong si Harry James Pasqua. Tingnan nga natin. Harry James Pasqua. Tingnan nga natin kung siya yun. Oo nga. Update daw. Mukhang may kaya din yung yung niya, yung binangga ni Ma'am Yana. Tinutuloy po namin ang pagsampa ng reklamo. Nako, kakasuhan ka po pala.
Hindi, totoo ba? Ay, oo nga, mukhang kamukha niya yung ano. Oh, ito yung itsura niya, no? Then, ito yung, ano, kamukha niya nga, mukhang kamag-anak, mukhang legit. Ito yung, ano, yung naka-road rage ni Ma'am Yana. Ito yung si, ay, hindi. Hindi pala siya yun, shinare niya lang. Ano ba? Ano ba itsura nitong, ano, nito ni Harry James Pasqua? Ah, mukhang kamukha niya nga naman. Ang pinagbasihan ko lang yung mukha niya, ano. Well, tingnan natin, no. Tingnan natin yung tatay niya pala daw yun. Ito yung mga pwedeng isampa daw. Unjust vexation, slander by deed, oral defamation, cyber libel, invasion of privacy, data privacy. Feeling ko ano, kasama na itong feeling ko hindi eh. Public yung lugar na vinidyohan eh. Feeling ko hindi. Hindi itong invasion of privacy, data privacy. Kasi yung tatay niya yung lumapit eh. Or nasa public sila eh. Pwede ka kasi mag-video pag may ganun, may altercation. Feeling ko hindi ito. Depende sa abogado, no? Pero feeling ko hindi itong invasion of privacy, data privacy. Pwede ito kung sa sinugod nyo dun sa bahay. Or ano, pero ito hindi. Hindi pasok itong invasion of privacy and data privacy violation. Kasi ang dami naman nangyayari dyan eh. Binivideohan nila pero hindi naman nakakasuhan kasi nga nasa public place. Katulad yung ate na bago ang kotse ko. Alam kong wala kang pambayad, bagong kotse ko. Binivideohan din naman nila yun eh. Madaming insidente ng ganyan. Kahit nga yung sa yung mga MMDA, 'di ba, nagvi-video sila. Pag may hinuhuli sila, may inaano silang nasa public place kasi yun eh. Yung mga yung mga vendor na lumalabag sa ordinansa, hinuhuli ng binablog. Wala namang kumukontra dun eh kasi nga nasa public place. Walang expectation ng privacy. Itong cyber libel, oo. Diba? Pero tatanong ko kay Sir do sa ating legal, feeling ko hindi eh. Kasi nasa public yung lugar eh. Walang expectation ng privacy doon. Pero yung cyber libel, oo. Kasi unang-una, debatable pa kung sino may kasalanan sa kanila eh. Diba? Okay lang sana ganito. Ganito yung nangyari. Yung mga legal expert sabihin nyo kung tama ako. Kung ganito yung nangyari, let's say na sideswipe siya, nasagi siya, tumumba siya, then tinakbuhan siya, hinabol nila, tapos videohan nila, yun okay pa. Na-capture sa video ko, sinagi mo ko eh, na-disgrasya ako eh, walang hiya ka talagang tao, hinihit and run mo ako. Pero kasi yung nangyari kasi debatable pa kung sino may kasalanan. Na parang ang dating agad nung video ay kasalanan agad nung kung sino man yung nakaaway niya. Di ba? Unjust vexation, oo. Slander. Pero ano to eh, baka mamaya nasa ilalim na ito ng cyber libel eh. Yung unjust vexation is slander by deed. Ang feeling ko dyan napasok itong cyber libel. Tsaka yung traffic violation siguro. Kasi ito, mga kababayan ko, anong nangyari kasi kay Yana. Actually, sa totoo lang, yung pangyayari, walang kwenta talaga eh. Pero ang nangyari kasi doon, in-upload niya pa eh. Na akala niya siya yung kakampihan ng tao.
yung yabang niya lang talaga yung nagpahamak sa kanya. Yun yung nagpalaki ng gulo. 'Di ba? Pero kung tutuusin, walang kwenta yung pangyayari talaga eh. 'Di ba? Nangyayari naman 'yan. Nagkaroon lang ng issue kasi unang-una influencer siya. Tapos syempre nandun na yung pagiging maawain ng tao, no? Doon sa nangyari kasi siya yung parang kontrabida talaga style niya doon eh. Pero kung yan ay ginawa niya, yung nag-sorry siya, yung hindi siya umangas. 'Di ba, men? Tapos yung profile pa ngayon ni Ma'am Yana, kung titingnan mo. Eto, hindi ako naniniwalang hindi siya affected dito eh. Kasi kung titingnan mo yung page niya, 'di ba, kung ano-ano yung mga nilalagay, kunyari ta-travel siya, tapos where to, kunyari wala lang 'di ba? Kunyari wala lang na hindi siya affected. Pero deep inside may isa pang post ito na wala yung post niya. Mayroong post pa dito na na parang sinasabi niya parang wala lang sa kanya daw. Diba? Kaya ano lesson dito? Wag nang pairalin yung pride, no? Sometimes yung pride din ang magpapahamak sa atin eh. Kaya ako sinasabing atin kasi lahat tayo pwedeng mangyari sa atin 'yan. Isa ang pride sa nakakalason sa tao. Kahit ako pagkukulang ko din 'yan. 'Di ba? Matututo tayo sa pagkakamali ng iba. Kasi may chance na may chance na hindi mo na na hindi ka na pag-initan ng ganyan kung nag-sorry ka na lang siguro feeling niya untouchable siya, no? Ngayon papatawag ka sa LTO, mas nakakahiya na naman 'yon. Kasi kung naramdaman mo na marami nang tumulig sa'yo, pwede mong pwede mong ang palabasin diyan. Naiintindihan ko po kayo, pero kahit pa sabihin mong iniisip mo pa rin na ikaw yung tama, pasensya na po talaga. Pero wala ganun talaga, nadala rin ako sa init ng ulo ko. 'Di ba? Pero tama pa rin ako kung paninindigan niya. Ganyan. Anong gagawin natin? So, yun lang naman ang mapag-usapan. Kasi tiningnan ko yung message sa FB page ko. Ang daming nag-forward ng link na persona non grata daw ito. Pati yung kay JBRC to. Well, nasa sa kanya din naman yan kung ano yung gagawin niya. Mas okay na sana na hindi mo na lang o kinat mo na lang yung part na yan. Siguro feeling mo may drama kasi yun no? Tapos yun pa yung highlight mo. Kung mapapanood mo yung video niya, tinan nyo. Yun pa yung trailer niya Yun pa yung pinaka-highlight niya Alam mo, diba? You tell me, bakit nga ba? Ito may mamakyo. Bakit nga? Diba? May drama kasi yun yung part na yun Kaya yun yung nilagay niya sa beginning ng vlog niya. Diba? Well, diskarte niya yun, no? Anyway, tingnan natin yung mga susunod na mangyayari. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye.